Nagkaroon ng pansamantalang katahimikan ng social media matapos isa-isang mawala ang mga accounts ng self-proclaimed motivational speaker na si Rendon Labrador mula sa iba't ibang mga sikat na plataporma, ang Facebook, Twitter, TikTok at maging ang Google. Si Rendon ay kilala sa pagiging mapuna nito sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Sa kanyang interview sa programang The Big Story ng One News PH noong August 30, sinabi niyang hindi siya nagre-research kung may mabasa man siyang mali tungkol sa isang tao na nais niyang punahin. Aniya, pwede naman daw siyang mag-sorry kung sakaling mali siya. Bago ako nagpo-post, nag-iisip ako, teka lang, ano kayang effect nito? Sa'yo, anong proseso mo? Bago ka mag-post, pag naisip mo, papost mo ba agad? Papost ko agad. Magre-research ka muna. Hindi So, na. reactive ka. Kung ano talaga tingin mo, Kasi yun pag na yun. nagkamali ka ngayon, pwede mo nang baguhin eh. Naghahanap talaga ako ng mali. Okay, example. Kasi pag may mali, kapag naitama mo yun, doon ka mag-improve eh. Hindi ka ba natatakot na magawa mo din yun? Kung baga hindi mo na-research na maayos yung isang bagay, may masabi ka, pero yung pala, imbis na makatulong, mas lalo pang nakapahamak. Hindi ka ba natatakot? Pwede ka naman mag-apologize eh. Pwede mo nang baguhin yung sarili mo. Kaya naman hindi katakatakang maraming tao ang galit sa kanya. Sa bawat paghahanap kasi niya ng mali sa isang artista o influencer, nariyan ang mga fans nila na handang magtanggol sa kanila. Hanggang sa noong July 27 nga, nakahanap ng pinakamatinding katapat si Rendon na magiging sanhi upang matahimik na siya sa social media. Sila ay ang madlang people, ang mga taong matagal nang nakasubaybay at sumusuporta sa programang It's Showtime. Noong araw na yon, nag-upload si Rendon ng isang video kung saan tinawag niya ang pansin ng mag-asawang sina Vice Ganda at Ayon Perez dahil sa pagkain nila ng icing sa segment ng It's Showtime na Isip Bata noong July 25. Tinawag niyang kahayupan ang ginawang ito ni Vice at Ayon. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit kailangan ninyong gawin, ipakita yung kahayupan ninyo sa national TV at ang pinakamalala sa harap pa ng mga bata, sa show ng mga bata, noontime show na pinapanood ng lahat. Bakit? Anong rason? Hindi ba kayo makapagpigil or tanga lang kayo? At noong September 4 nga, formal na inanunsyo ng MTRCB na nagbababa ito ng kautusan na suspendihin ng 12 araw ang It's Showtime. Bagamat hindi pa epektibo ang suspension dahil sinusubukan pang iapela ng pamunuan ng It's Showtime ang desisyong ito ng MTRCB, buong-buo naman ang pasya ng madlang people na patahimikin na si Rendon sa social media sa pamamagitan ng pagre-report ng account niya. Habang nalulungkot at nagagalit ang mga tao sa sinapit ng It's Showtime, kabaligtaran naman ang ginawa ni Rendon. Ilang oras matapos i-anunsyo ng MTRCB ang hatol nila sa Kapamilya Noontime Show, si Rendon ay nakitang nagsasaya sa kanyang Facebook page habang inaasar ang It's Showtime family. Pero lingid sa kaalaman ni Rendon, ito na ang huling party-party niya dahil makalipas lamang ang 3 araw, isa-isa nang naglahong parang bula ang mga accounts niya sa social media. Sa pagkakataong ito, ang madlang people naman ang nagbunyi sa paghagupit ng karma kay Rendon. Nagawa pa nga siyang asarin ni Vice noong September 8 sa segment na Rampanalo at Tawag ng Tanghalan sa It's Showtime. Ganyan! Ituloy natin ang pag-ibigan. Tuloy-tuloy lang. Yes! Tuloy lang. Tuloy ang pag-ibigan. Wala makakapigil. Ganon! Yes, ganon. Yes! Nakapag-mass report na ba lahat? Charot! Nakapag-mass report na ba lahat? Lola ko po, mananahi po siya. Ay, nasaan ang lola mo? Ayaw po yung Mananahi ng mga damit? O mananahi ng mga kwento? Ang daming ganyan ngayon sa social media. Mga mananahi ng kwento. Na ipagtatagpi-tagpi. Ang daming mananahi. At ang nakakaloka, ang dami ring naniniwala. Sa mga tinahing... Oo. Nakapag-mass report na bang lahat? Ngunit katulad ni Rendon, pansamantala lang din ang kasiyahang naramdaman ng madlang people dahil sa paglutang ng pangalan ng matandang malapit ng mamatay na si Juan Ponce Enrile. Nitong September 10, ipinost ng news site na Abante ang isang art card, tampok ang quote mula kay Enrile patungkol kay Vice kung saan sinasabi niyang bastos umano ang komedyante. Hinanap ng aming team ang pinagmulan ng quote na ito mula kay Enrile. At base sa aming pagsasaliksik, ito ay sinabi niya noong September 9 sa kanyang programa sa SMNI News na pinamagatang Para sa Bayan ni Juan. Si Enrile ang isa sa mga host nito kasama ang talonang senatorial candidate noong 2022 na si Jesus Aranza at ang news correspondent ng SMNI News na si Admar Vilando.
Sa programa ay mapapanood na pinuna ni Aranza ang ugali ng madlang people na ipinakita raw nila sa chair ng MTRCB na si Lala Soto. Ibinunyag din niya na meron din daw ibang miyembro ng MTRCB board na kumakambyada o kumokontrol sa desisyong suspendihin ng It's Showtime. Si Vice Ganda ay komedyante, etc. etc. No, kilala ni Mang Juan D. Ngayon, nagkaroon ng mga reklamo. Isa na ang misis ko na yung may ginawa siyang parang sa pananaw namin, parang malaswa. Marami ring taong nagsabing malaswa at nag-report sa MTRCB. Yung parang naggalaw ang mga dila. Mangwan, yung dila. Ang hindi lang ako masaya. I have nothing against Vice Ganda. Ang punto ko lang dito is, if the board nag-issue ata ng suspension, pero di pa na-implement kasi nga may motion pa. May hindi apila pa na-implement kasi nag-apila. May nabalitaan din ako na ang ibang direktor sa MTRCB ay nung kumakambyada. Para bang kung paabante, umaatras ang kambyo. Why? Just because of a channel? Just because of the person? Just because maraming following? What is right to some may be wrong to some. So, but we cannot sacrifice what is the truth, what is decent. I am not saying that ultra-decent tayo. Pero huwag naman yung ma-influence natin ang mga bata na walang hindi pa nabibigyan ng aral ng ating mga magulang sapagkat busy. Ano ba ang dapat natin gawin dito, Mang Juan? Kasi ang board ay salute si Soto, yung chairperson. Pero tingnan mo maganda ang adikain ni Soto. I don't know her. I don't even know yung father si Senator Soto. Pero ang maganda binigyan kaagad ng kulay. Ang sabi kagad, ito kasi si Soto may programa rin sa ibang channel. Tingnan mo ang mga tao talaga. They come out right away with a defense. But ang tanong, kalimutan natin si Soto, kalimutan natin si Vice Ganda. Ang tandaan natin, ano ang napanood nyo? Ang tanong namin is, iyan ba kaaya-aya? Hindi naman nakapag-react si Enrile sa sinabing ito ni Aranza dahil kaagad niyang pinatutsadahan si Vice Ganda at direktang sinabing bastos ang unkabogable superstar. Ang problema dito sa bansa natin. Yes, sige Mang Juan. Para baguhin na natin yun. Kung meron kang power, political, social, economic, or whatever, halos hindi mo na iniisip yung kapwa. Yan. Nalalasing ka sa inyong kapangyarihan. Yung binigay na katangian mo sa iyong lipunan ay hindi mo na tinitingnan ang kapakanan ng mga iba. Tama. Sarili mo na lang ang iniisip mo. Akala mo, maganda yung ginagawa mo, pero bastos ka. Yun. Bastos ka ng tao. Tama yun. Wala kang decency. Hindi ka dapat maging... hindi lang walang decency. Abusado. Abusado. Bastos. Bastos talaga. Kaya yung sinabi ni Mang Juan, akma talaga yun Salacious. Salacious. Dagdag pa ng matanda, matagal na raw niyang napapanood si Vice Ganda sa telebisyon at hindi siya sang-ayon sa estilo ng pagpapatawa nito sa publiko. Napagpatawa. Tama. Napagpatawa yung binabanggit mo na babae. Oo, kilala. Pag wala pa ng araw, ganyan na yan. Oo nga. Bukod sa videong ito ni Enrile, isang video pa ang nadiscover ng mga netizens, tampok naman ang kapwa niya matandang si Salvador Panelo. Sa video ay mapapanood si Panelo na hinihiling na sana raw ay mawala at maban na raw sa ere si Vice Ganda. Dapat lang, alam mo, sa totoo lang bubulong ko sa inyo, dapat talaga yung host na yan. Mawala na. Sa Aire, puro kalaswan. Ever since, hindi ako believe dyan. Dapat yan, iba na yan. Ako baka anuhin ka na mga fans niya, Attorney Sal. Hindi, kasi kung puro kalaswan, ipapakita mo dyan, talagang dapat talaga iban ka. Until tumino ka. Hindi pa pwedeng gagamitin mo yung pagkasikat mo para gawin mo ang mali. Mali yun Kailangan, dapat nga maging kuwaran ka ng kagandahang asal. Hindi mo pa pwedeng gamitin yung kung anuman. Nangyari naman ito sa isa pang programa ng SMNI News na pinamagatang Problema Nyo, Itawag Nyo Kay Panelo. Naganap ito noong September 7, ang araw kung kailan nagsimulang maglaho ang mga accounts ni Rendon sa social media. Kung tutuusin, hindi naman relevant ang opinyong ito ni na Enrile at Panelo.
Kung hindi pa nga ibinalita ng Abante ang mga sinabing ito ni Enrile, ay hindi na muling iingay ang pangalan niya. Ganito rin ang kaso kay Panelo. Marahil ay dito nyo lang din nalaman sa channel namin na may sinabi pala siya patungkol kay Vice Ganda. Well, makikita naman kung gaano sila ka-irrelevant base sa bilang ng mga views na nakuha ng kanilang programa. Mas marami pang viewers ang mga seller ng Shopee at TikTok. Pero dahil nga na-discover ng mga netizens ang mga videong ito ni Enrile at Panelo, hindi may iwasang kuyugin sila ng mga ito. Narito ang ilan sa kanilang mga nakakatawang mga komento. Yung nangaral ka tulad ni Enrile tapos kurakot ka? Ulyanin ka, Enrile. Bakit si Duterte pati Diyos minumura? Wala kang sinasabi? Nakikisawsaw ka ngayon? Lumabas na naman si Enrile na kurakot na pinataob ni Senator Miriam Defensor Santiago. Wala kang karapatang magkomento sa ibang tao, Enrile. Pakabalik muna yung mga ninakaw mo. Enrile, mahiya ka. Korap ka na nga sa pagnanakaw, pati utak mo corrupted din. Hindi salacious si Meme. Sadyang malicious ka lang. Bugok ka. Akala mo naman siya malinis? Hoy, mas bastos ka. Si Satanas na nahiya sa'yo dahil sa mga pinagagawa mo. Salacious ang pambababae, Enrile. Buhay pa pala si Enrile, ang evil plunderer. Akala ko nasa ilalim na ng lupa yung si Enrile. Abay naimik pa eh. May kakampi na si Rendon. Sabihin mo, tulungan ka maibalik ang FB, Google at TikTok account mo. Matandang korap, mamahinga ka na. Nanonood pala ng Showtime si Enrile. Tigilan ang pakikisawsaw. Anong kinalaman ng posisyon mo sa gobyerno at pati ikaw bumabati ko sa isang mamamayan na marunong magmalasakit sa mahihirap. Mas mabuti pang mamahagi ka ng kaban-kabang bigas sa mahihirap na galing sa kayamanan mo dahil matagal ka nang nakinabang sa kaban ng bayan. Bata pa lang ako, nakaupo ka na sa gobyerno at maimpluwensyang angkan na kayo sa Cagayan Valley. Ngayon may 5 apo na ako, nakapwesto ka pa rin? Kaya wag nang makisawsaw sa issue na hindi mo naman kapanahunan. Tama na po. Ang kapal ni Enriling tawagin si Vice Ganda na salacious, di ba tinawag siya ni Senator Miriam na sex addict, walang pinapatawad at manyak? Ipapaalala lang natin na si Vice Ganda ay hindi nagkaroon ng kasong graft and corruption compared dun sa matandang Enrile. Hala, nakikisawsawang magnanakaw at mamamatay taong si Enrile. Shut up, Enrile, ang matandang malapit na ang expiration. Enrile, pag hindi na tinitigasan, shut up na. Inaantay ka na ng tatay ni Marcos, tagal mo daw. Masamang damo, hybrid, kaya ang tagal madeds. Boses ng matandang magnanakaw versus boses ng milyon taong nagmamahal kay Vice. Mas pipiliin ko syempre ang taong tumutulong kaysa ninanakawan ka. Enrile, mamahinga ka na, masyado ka ng matagal na buhay. Ama ka na please. Kapal ng mukha nitong Enrile, mamamatay na lang, ang dami pang hinahasik sa mundo. Kakaurat. Salacious din kayo ni Gigi Reyes sa Senado, di ba? Mas okay naman si Vice Ganda kaysa sa yung plunderer, kasabwat sa mga krimen ng batas militar at kurakot, one pon sa Enrile. Buhay pa pala yung Enrile na yan? Zombie ata yan eh. Musta po si Gigi Reyes? Salacious din po ba siya? May nagpapatanong lang po. Hayaan mo na Vice, isang gulat lang dyan kay Tanda, diretso impyerno na yan. Akalain mo ba naman, pati demonyo sa impyerno nakikisawsaw sa suspension ng It's Showtime? Coming from a magnanakaw supporter, naku Enrile, magdasal ka na lang kaya. Hindi ba mas dapat na tawaging salacious yung mga opisyal ng gobyerno na walang kabusugan sa pagiging ganid at pagkamkam ng kaban ng bayan? Mas indecent nga yung mga pinaggagawa nila na kung ano-anong programa ang ipinipilit nilang pairalin para pagkakitaan ng malalaking komisyon. Sino ba ang mas walang kahihiyan? Ha? Parang applicable din yung sinabi ni Enrile sa kanila sa gobyerno. Yung pananaw ni Juan Ponce Enrile, panahon pa ng dinosaurs. Sus, iyang si Tandang Enrile, magbalik tanaw tayo. Ikaw ang nag-traitor kay Marcos. At pagkatapos, bumalik ka ulit sa mga Marcos. Ang tawag doon, walang delikadesa. Makapal na nga yung mukha mo, masama pa yung ugali mo. Kaya ka pinaparusahan. Sa tanda mong yan, hindi ka pa rin matigok. Ayaw kasi ni Satanas na maagaw mo ang power niya dun sa ibaba. Kaya wait ka lang, malapit na yung oras mo. Ang estilo mo hindi maganda, balimbing ka. Sino kaya ang may political power? Buti pa yang si Vice nakakatulong sa kapwa, nakakapagbigay ng tulong sa mga tao kahit galing mismo sa bulsa niya ang pera, kesa sinasambang trapo ni Enrile. Siya pa ang may ganang magsabi ng kung sino ang may power eme-eme. Naku, kawawa na nga masyado ang mga mahihirap sa Pilipinas, lalo pang naghihirap. Si Enrile yung matandang may illegal logging at kumalbo ng mga kabundukan nung time ni Marcos Sr. Ha?
Enrile? Hoy! Kahit si kamatayan natatakot kang kunin kasi hindi niya alam kung saan ka dadalhin. Hay! Nagsalita ang matandang magnanakaw. Matagal na pala siyang nababastusan kay Vice pero patuloy pa din niyang pinapanood. Si Enrile yung typical na matanda na feeling tama sila sa lahat ng sasabihin nila porket sila ang nakatatanda pero sila yung malala ang pagiging ipokrito. Brought to you by the fossilized Tridor ng Pilipinas. Kung bastos si Vice, mas matindi ka na ati mong manilbihan sa pamilya ng magnanakaw at hayaan na maghirap ang mga nasa laylayan. Bago ka magsalita, Enrile, tingnan mo muna ang sarili mo lalo na ang mga senador sa panahon na ito. Puro baboy, walang kabusugan sa kaba ng bayan. At least Vice is an honest taxpayer. How about government officials who have plundered cases? Nagbalik na ba ng ninakaw o nadagdagan palalo? Susme! May mas babastos pa ba sa kagaguhan nila sa gobyerno? Si Vice hindi nagnakaw. Si matandang Enrile, magnanakaw. Magsimba at magdasal ka na lang, Enrile, para naman payapa ang pag-alis mo sa mundong ibabaw. Iwasan ang magpabida, hindi mo na kailangang magpasikat pa. Anong problema ng mga uni-thieves kay Vice? Big threat ba siya sa inyo? Wala namang pagnanakaw sa kaba ng bayan siyang nagawa ah. Ikaw Enrile, hindi ba kabit mo ang staff mo at kakontsaba sa korupsyon? Bakit hindi nyo pinagsabihan si Duterte na araw-araw nagmura na napanood ng lahat ng tao? Mga malisyoso lang kayo. Mas ikaw ang dapat iban Panelo, kaloka. Butiki, ikaw dapat Panelo ang ipadala sa lupa para mabawasan ang mga may sungay sa mundo. Tandang Panelo. Dapat ikaw yung mawala Panelo kasi matanda ka na. Doon ka na sa bahay mo. Matanda ka na pero masama pa rin ang tabas ng bibig mong majonda ka. Dapat daw walang malaswa, sabi ni Panelo. Anong tawag mo sa pinaggagawa ng amo mong si Duterte noon sa national TV pa? Wow, nakakahiya naman sa inyo, ano po? Matanda ka na kasi Panelo, kaya hindi ka na makasabay sa mga mas bata sa'yo. Real talk lang. Ikaw Panelo, matanda ka na. Dapat masaya ka na lang. Konti na lang ang natitirang buhay sa'yo Happy lang, wag puro galit. Ang Showtime, pinapasaya ang mga tao. Kayong mga nasa gobyerno, pahirap lang dahil sa mga pinaggagawa nyo sa bansa. Kayo ang dapat iban Panelo dahil wala kayong ginagawa kung hindi ang mangurakot sa bayan. Ikaw nga Panelo, nakikinabang sa buwis ng bayan. Ikaw ang dapat mawala na. Tanda mo na wala ka pang pinagkatandaan. Tama lang na hindi siya naging senador. Yang Panelo na yan, bias yan. Mas wala po kaming bilib sa inyo, Attorney Panelo. Wala kang yang natulungan Ewan ko na lang sa'yo. Bugok ka Panelo, madumi lang yung utak nyo. Diyan nga sa It's Showtime ngumingiti ang mga tao para makalimot lang sa problema nila kahit sandali tapos ibaban mo pa. Huwag ka na mag-alala Panelo. Ever since hindi din naman kami bilib sa'yo. Tanga, anong malaswa? Matanda ka na kasi Panelo. Showtime pa rin kami, Panelo. Kung ako sa'yo, mag-retired ka na as a lawyer kasi bugok ka. Puro kayabang. Ang tanda mo na hindi mo pa inaamoy yung sarili mo kung amoy lupa ka na o amoy paso. Butiking Panelo, ikaw dapat ang mawala sa mundo. Kayo ng amo mo. Matanda ka na. Pahinga ka na. Ikaw ba, Panelo, huwaran ka ng kagandahang asal? Baka mas makasalanan ka pa nga kung ikukumpara ka kay Vice ganda Mga kapamilya, anong masasabi nyo kina Enrile at Panelo? Nakahanap na kaya ng backup si Rendon sa katauhan nilang dalawa? Pag-usapan na natin yan sa comment section. I-like at i-share nyo na rin ang video na ito upang mapanood pa ng mas marami nating mga kapamilya. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel at huwag nyo rin kalimutang pindutin ang notification bell upang hindi kayo mahuli sa mga latest kapamilya updates. Salamat!